Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng Still Waiting. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang nakaraan. Tahimik na nakaupo si Paulo sa isang silya na nasa terrace ng guest room ng condo unit ng kaibigan niyang si Alex. Mas gusto niyang doon tumambay mag-isa kaysa makipagkulitan sa mahigit 30 katao na nasa living room. Andyan ka lang pala. Isang malakas na tampal sa balikat ang kasabay ng boses na yon. Nilingon niya si Alex. Bakit? Pabaliwalang tanong niya. Kanina pa kita hinahanap. Hindi kita makita sa ibaba. Naupo ito sa katabing stool. Nagsindi ng sigarilyo at ininom ang brandy na nasa baso niya. May problema ba? Wala. Maiksing sagot niya. Binawi niya ang baso sa kaibigan at muling nagsali ng brandy saka tinunggayon. Inagaw niya ang sigarilyong hawak nito. Bakit hindi ka lumabas? Masyadong maingay. Si Ella ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Pahabol nitong tanong. Noong isang linggo lang kasi ay nakipag-break sa kanya ang nobya. The relationship lasted for barely 3 months. Nilingon niya ito. Not a chance, bro. Good, ngumiti ito. Malungkot mag-isa dito. Gusto mong papuntahin ko si Karen? Hindi na. Mas gusto ko mapag-isa. Okay. Isang pilyong ngiti ang iniwan nito bago lumabas ng kwarto upang hayaan siyang mag-isip ng tahimik. Ayaw bigyan ni Paulo ng pagkakataon ang mga problema na pumasok sa kanyang isip, kaya nga nilulunod na lamang niya ang sarili sa alak. Gusto niyang malasing ng todo at magising kinabukasan na may matinding hangover. Sabi ni Alex, kailangan mo daw ng kausap. Malambing na boses ng isang babae ang muling umistorbo sa kanyang pag-iisa. Nilingon niya ito. Alex was kidding, sabi niya. Maingay lang sa baba at gusto ko mapag-isa. Oh, tila nagdalawang isip ito na tawirin ang sliding door patungo sa terrace. Akala ko kasi kailangan mo talaga ng kausap. Yun kasi ang sinabi sa akin ni Alex. But if you want to be alone, I think I could actually use some company, Karen. Nginitian niya ito pagkatapos ay ipinaghila ng upuan. Sigurado ka? Kiming tanong nito. Hindi ko gusto, Karen. Tawag niya sa pangalan nito para tumigil na ito sa pag-explain. Kahit hindi niya gusto na may makasama o makausap sa mga oras na yon, hindi niya kayang sabihin ang ganong bagay sa isang taong nag-o-offer na samahan siya sa kanyang pag-iisa. Ilang saglit ding walang usapan na namagitan sa kanila. And though he loved silence, he prepared it when he was alone. Hindi yung may kaharap nga siya pero wala naman silang pinag-uusapan. It was very awkward. Inubos niya ang brandy na laman ng kanyang baso. Gusto mong uminom? Tanong niya sa dalaga habang muling nilalagyan ng alak ang baso para ialok dito. Okay lang? Nahihiyang balik nito, hindi malaman kung aabutin ng wine glass. Of course, okay lang, sabi niya. Pakiming inabot nito ang baso. Thank you. You want to smoke? Okay lang? Hindi na niya ito sinagot. Sa halip ay inilapag na lamang niya sa tapat nito ang isang cigarettes at lighter. Pinanood niya ang kausap habang sinisindihan nito ang isang stick ng sigarilyo. Hindi niya maitatanggi na nagagandahan siya sa dalaga. Her face had this striking aristocratic look. At kahit na marami ang nakakaalam na may pagtatangi ito sa kanya, hindi ito ang tipo ng babae na gusto niya. Karen was not just pretty. She was actually beautiful. She was smart. She was fashionable. Subalit hindi ganun kalakas ang dating nito sa kanya. Kaya ba malungkot ka ngayon kasi nag-break kayo ni Ella?
Wala ng preno ang bibig ni Karen sa katatanong. Hindi niya maikakaila na tinamaan na ito sa iniinom nilang brandy. Nope, hindi ako malungkot dahil sa breakup namin ni Ella. Sagot niya sa pagitan ng pag-inom. Right from the very start, the relationship was doomed. Inaasahan ko nang maaga talaga kami maghihiwalay. Although I really did try to save our relationship. Ganun ba? Humalakak ito na animoy nakakatawa ang sinabi niya. Buti naman. Anong ibig mong sabihing buti naman? Hindi kayo bagay eh. Hindi kaagad siya nakasagot. Gusto niyang isipin na masarap din pala kausap si Karen kapag lasing. Bihira lang silang magkaroon ng chance na mag-usap tulad ng ganito. They were not very close dahil hindi naman sila magkaibigan. Nagkataon lang na best friend nito ang girlfriend ni Alex. Ito ang unang pagkakataon na nakakwentuhan niya ng ganoon ng dalaga. Bakit mo nasabing hindi kami bagay? Kasi mas bagay tayo. Anito sabay muling humalakhak. Sa palagay mo ba bagay tayo? Sumundot pa ito ng tanong. Imbis na sumagot ay nagsindi na lamang siya ng sigarilyo. Ipinagdasal niyang sana ay may umakyat o may pumasok sa silid na yon para tuluyan na niyang maiwasan ang tanong. But that was impossible. Girlfriend ni Alex si Jen, best friend ni Jen si Karen. Malamang naisip ng dalawa na pagkakataon na yon para makausap niya ng sarili na ng babae. Gusto kasi ng magkasintahan na ligawan niya si Karen. Sure, this girl was beautiful. Pero hindi niya to type. Meaning, hindi niya ni minsan naisip na ligawan to. Not to mention, his girlfriend just broke up with him. Hey! Pinitik nito ang dalawang daliri sa tapat ng kanyang muka. Tinatanong kita kung sa palagay mo bagay tayo. Well, it's like this. Panimula niya. Hindi dumaan sa isip ko ang mga bagay na yan. Kaya hindi kita masasagot ng diretsyo. How about I give you a moment to ponder about it? Karen said thoughtfully. Medyo sumeryoso ang itsura nito. Parang nabawasan ng pagkalasing. Sa palagay mo ba, bagay tayo? Bago siya sumagot, ay humugot muna siya ng malalim na hininga. You're beautiful, Karen. You're kind. You're smart. Actually, you almost have all the qualities a guy wants in a girl. But, ibinitin niya ang huling sasabihin upang tingnan ang reaksyon nito. Ngunit wala siyang nakita. Malamang ay hinihintay siyang matapos bago tuluyang mag-react. Wala na talaga siyang choice kundi ituloy ang sasabihin. You're simply not my type. Why? Seryosong tanong nito. He actually beginning to feel na hindi ganun kalasing ang dalaga. Malakas ang kutob niyang nasa tamang wisyo ito. Do I need to answer? Yes. Anito na nagsali ng brandy sa baso at inisang lagok iyon. Maaaring gusto nito na maging matatag para mas madaling matanggap ang kanyang magiging sagot. You know, I like you, right? Gusto ko lang na malaman kung bakit sa kabila ng magagandang qualities ko na binanggit mo ay hindi mo ko type. Usually, ang kabataan ay mas gustong kasama ang mga kaibigan, katropa at kaklase. That was the very case of Paulo. Mas gusto niyang makasama ang mga kaibigan. Simply because his life at home was not entirely heaven. Kung tutuusin, ang pamilya niya ang sanhi ng mga hang-ups niya sa buhay. Kaya ganun na lang ang excitement niya sa unang araw ng klase. So basically, you had a couple of summer flings? Kunwari tanong niya sa isang kaibigan matapos nitong magkwento. Ikaw, Paulo, anong nangyari sa summer mo? Si Jen ang nagtanong. Nothing. Pagkibit balikat niyang sagot. Nagbakasyon ka sa Canada, diba? Paanong walang nangyari? Kuway di makapaniwalang tanong nito. I slept the whole vacation away. Why? Halos magkakasabay na tanong ng mga taong naroon sa kanyang paligid. Parang praktisado ang mga ito nagsabihin yun. Hindi naiwasan ng dalawang kilay niya ang magdikit. Anong why?
Anong way ka dyan? Si Alex ang nagsalita. Napakagastos mo namang matulog at Canada pa ang napili mong hotel. Well, that's my life. Kunway cool na sagot niya. Hindi nga, Paulo. Galing kay Jen ang tanong. Totoong walang kwenta ang summer vacation ko. Pinalipad ako na mapagmahal kong mga magulang sa Canada para magbanding daw kami ng pinsan ko. Pero 5 taon lang ang pinsan ko. Alangan namang yayain kong uminom yun. Jen. Galing sa likuran niya ang boses na yon at kilala niya ang may-ari. Mabilis siyang lumingon para batiin ang bagong dating, pero nang makita niya ito ay parang nalunok niya ang kanyang dila. He could not smile, let alone say hi. Parang bigla ay nag-iba ang tingin niya kay Karen. Can I borrow Jen for a while? Nakangiting sabi nito na wala namang tiyak ng iningitian. Karen actually looked around the table and smiled at all of them including him. Hindi maintindihan ni Paulo kung ano ang mararamdaman. Bakit parang bigla-bigla na lamang nagbago ang tingin niya sa dalaga? It was as if he saw her in a whole new different light. Hindi nga ba't bago siya lumipad papuntang Canada? Noong nagsisimula pa lamang ang summer vacation, ay inamin niyang wala siyang magandang rason kung bakit niya ito gusto. You're simply not my type, ang sinabi niya, na naging dahilan para mag-walk out ito. He even saw some tears formed from her eyes that night. Pero wala siyang ginawa, ni hindi niya ito hinabol nang bigla itong tumakbo palayo. Alam niyang ang mga sinabi niya ay nakasakit dito. Pero wala siyang naisip na magandang paraan para mapagaan ang loob nito. Parang ganun din ang mga sandaling yun. Wala rin siyang maisip na rason kung bakit bigla niya itong naging gusto. It just happened. Basta nang makita niya ito, bigla ay iba na ang tingin niya rito. Parang bigla ay type na niya ito. Bumilis pa ang tibok ng puso niya dahil sa presence nito. Could you excuse us guys? Malambing na sabi ni Karen sa kanila. Hinila nito ang kamay ni Jen pagkatapos ay tumalikod para dalhin ang kaibigan palayo sa kanya. Para siyang naengkanto na walang nagawa kundi panoorin na lamang ang papalayong dalaga. Hanggang sa maramdaman niyang itinulak na lang ni Alex pasara ang kanyang bibig. You're drooling bro? Biro pa ng best friend niya. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Still Waiting. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.